Nung bandang 3:00 po, bigla po may nag-text sa number po na yon na may OTP. Pero wala po kaming pinipindot. Tapos po, start na po no, na nag-send po yung sa Lazada payment po ng 20,000. Tapos sunod-sunod na po yun hanggang sa maubos niya po yung pera. Tapos nung wala na po siya makuhang pera, nag-unlink po siya ng sa sarili niya na wala rin din po kaming pinipindot. Nakalink po ba yung GCash mo sa Lazada? Wala po kaming Lazada, yun po ang malaking pinagtataka po namin. Halos 30,000 pesos ang nawala kay Angge ng Nueva Ecija. Isa lamang siya sa mga nakaranas ng problema sa GCash nito mga nagdaang araw. Sa ibang kaso, naglilipat ang account holder ng pera mula sa bangko papunta sa GCash. Nababawasan ang bank fund pero hindi ito nagre-reflect o napupunta sa e-wallet. Kabilang sa mga biktima ay ang komedyanteng si Pokwang na nawalan daw ng kulang-kulang 85,000 pesos. Karaniwang ginagamit ang GCash sa pang-araw-araw na transaksyon tulad ng pagbabayad o pagtanggap ng pera o kaya'y sa negosyo. Nang mawala ang pera ni Angge, agad naman siyang nagreklamo sa GCash. Pero pinagpapasapasahan daw siya at ilang araw na ang nagdaan. Hindi pa rin naibabalik ang kanyang pera. Ayon sa DICT, may nangyayari umanong internal reconciliation error sa GCash na nagsimula noong Biyernes. Ito raw ay katulad sa nangyari noon sa BDO at BPI. It was a computer system that failed to reconcile accounts. According to them also, within 24 hours daw, naibalik na. Kasama yung very viral case. Very viral ni Pokwang. Yes. These two cases, I'm not sure because according to the report of GCash nga, lahat daw ng may kinalaman doon sa reconciliation error na ibalik. So based on that report, it's not a cybersecurity incident, but our investigations are still ongoing. I will treat the case of Angge as part of our investigations into GCash. No? Sinabi din daw ng GCash sa DICT na ang reconciliation error ay nangyayari umano sa mga transaksyong send to many, kung saan sabay-sabay na nagpapadala ng pera sa iba't ibang tao. Ang maganda doon is makikita mo agad yung error. Kasi alam mo yung previous state, alam mo rin yung nangyari. So with a quick turnaround, which they said they did in 24 hours, with a quick turnaround, mababalik mo yung pera. Kasi alam mo kung ano yung report na mali. Sa statement na inilabas ng GCash, sinabi nilang ginagawa nila ang lahat para maproteksyonan ang pera ng mga GCash user. Sinabi naman ng DICT na safe pa rin gamitin ang e-wallets at isolated umano ang problema sa GCash. Payo ni Yusik D na kapag nangyari ito sa GCash o iba pang e-wallet, ay wag na munang gamitin ulit ang app. At sa mga nakararanas naman ng digital scamming, maaari silang humingi ng tulong sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa numerong 1326. Para sa Agenda, Pierre Pastor, BNC.